Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, sa ating pastor, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa pag-aaral ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ito'y ating isinasagawa, itong Bible study, upang tayong mga Kristiyano na mga mananampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesucristo ay may mas lalong lumago sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan po natin that our Lord has risen. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli mula sa mga patay bilang selebrasyon ng Lenten season o yung Holy Week. Ang pag-celebrate ng mundong ito ng buhay at yung last few days na ating mahal na Panginoong Jesucristo bago siya bumalik sa piling ng Ama sa langit. Ito mga bagay nito ay ating pinag-aaralan sapagkat atin pong in-establish na for the next months ng year 2026, we will be studying Christology o yung pag-aaral ng buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Last Sunday, we talk about the glorification of our Lord Jesus Christ. Now, let's talk about kung ano ang sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesucristo noong siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Ang kapatid, ang sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa wikang Griego is tetelestai, or in English, it is finished. No? Pag-aaralan natin ngayong umaga na ito bilang ating Bible study. No? Tetelestai, it is finished. I'm sure familiar kayo dyan sa word na yan. There's a famous Christian vlogger na ang kanyang vlogger name ay Tetelestai. No? So, Tetelestai, if you're wondering what does it mean, it means it is finished. It's the Greek for it is finished. Basahin natin kapatid kung saan sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo yung word na yan, it is finished. That is in John chapter 19, verse 28 to 30. Ang sabi dito ng ating mahal na Panginoon Kristo, nung siya'y nakapako sa Kalbaryo, sabi niya, pagkatapos ito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na. Ibig sabihin, lahat ng kailangan niyang ganapin, lahat ng kalooban ng Ama sa langit ay kanyang naganap. At ito na ang oras na malapit na ang kanyang katapusan. Sabi niya dito, ang lahat ng mga bagay ay naganap na. At sinabi niya, itong bagay na ito, upang matupad ang kasulatan, upang mangyari ang isang propesiya ng mga panahon ni Haring David. Ano sabi natin, mahal na Panginoon Kristo? Nauuhaw ako, sabi niya. Saan ito galing, kapatid? Sa Psalms 22. Kung babasahin yung Psalms 22, kapatid, ito yung sulat ni David, makikita mo doon na ang Messiah ay maghihirapan at magsasakripisyo at siya ay mauuhaw. Basahin natin kapatid sa Psalms 22, verse 15. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang basang na banga, sabi ni David. At ang aking dila ay dumitikit sa aking ngalangala. Sa alabok ng kamatayan, ako'y iyong inihihiga. Ito kapatid yung mararamdaman ng Messiah, kapatid, pagdating ng panahon na siya ay mauuhaw. No? Kaya sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, nung naganap na yung lahat ng kailangan niyang gawin, sabi ng Panginoon, ako ay nauuhaw. Anong ginawa ng mga tao? Balik tayo sa John chapter 19, verse 20 to 29. Mayroon doong isang sisidlang puno ng maasim na alak. Makita mo dyan kapatid na maasim na alak. Sa mga ibang translation na sinasabi doon ay vinegar o tinatawag natin suka. Bakit? Kasi noong unang panahon kapatid ang alak. And anyway, I'm going to clear the misconception. Pag sinabing alak or wine, tama po kayo. This is grape juice na this is fermented grape juice na mayroong halong kaunting alcohol. May alcohol na po kahit noong unang panahon pa. No? So this is fermented grape juice. However, kapag ito ay hindi masarap, kasi pag fermented, ito yung pinabulok na grape juice. Kapag pinabulok ito na hindi
hindi masarap, ginagamit nila itong suka. So meaning, ang suka ay yung alak ng mga mahihirap na tao noong unang panahon. No? At meron daw na alak dito sa paanan ng Panginoon sa krus, no? Na maasim na alak. Ibig sabihin ito ay cheap na alak. Ito yung alak para sa mga mahihirap. Kaya naglagay itong mga sundalong Romano sa isang esponghang basa ng suka. Ibig sabihin kapatid, pag sabi esponga, this sponge, kung nilinis kayo ng pinggan, yun po yung ginagamit natin. Yun yung nag-absorb ng ating joy o yung ating dishwashing liquid. No? At sa isang sanga ng isopo, kanilang inilagay sa kanyang bibig. So naglagay sila ng suka doon sa sponge, nilagay nila sa parang kahoy, tapos inabot sa bibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At of course, uminom yung ating mahal na Panginoong Jesucristo sa suka na ito. Saan ba natin mababasa yan? Mababasa natin yan kapatid sa Psalms 69:21. Sabi dito, binigyan nila ako ng lason bilang pagkain at sa aming uhaw ay binigyan nila ako ng sukang iinumin. Na ang Messiah, pagdating ng panahon, the Messiah by the way is from the line of David. Kaya makita mo dyan, Psalms, sinusulat niya? Si David, no? And our Lord Jesus Christ came from the line of David. Makita mo dyan, kapatid, ng ating mahal na Panginoon Kristo, sabi niya na siya ay nauuhaw, hindi tubig ang binigay sa kanya, kundi suka. Ito'y alak na cheap, no? Na ibinigay sa ating mahal na Panginoon Kristo bilang pagyuyurak ng kanyang pagkatao. Bakit? Sino ba yung sasalita dyan sa Psalm 69:21? Si David. Sino ba si David siya? Ang hari ng Israel. Pero kahit siya, pagkabat siya ay hari ng Israel, hindi siya kinikilala bilang hari, bagko siya ay hinahamak bilang hari ng Israel. No? Ang mga Israelita mismo ay hinamak si David. At ganoon din ang ginawa nila sa ating mahal na Panginoon Kristo. Sa ating mahal na Panginoon Kristo, siya ang hari ng mga Hudyo. Kung makita niyo doon sa cross ng ating mahal na Panginoon Kristo, sa pag nanonood kayo ng mga Christian movies, ano yung nakalagay? INRI. INRI, di ba? Ano yung ba yung sabihin ng INRI? Jesus of Nazareth, King of the Jews. INRI. That is Latin for Jesus Nazarenus Rex Eudorus, or parang ganon. King of the Jews. No? At itong hari na nakapako sa krus ay hinamak din ng mga Romano. Kamukha ng pagkakamak nila nung panahon ni David. Nung nauuhaw siya, hindi tubig ang binigay sa kanya, kundi suka. Bakit? Upang mangyari ang mga sinabi ng mga propeta noong unang panahon, na ang Messiah o yung Anointed One ang pinili ng Diyos bilang tagapagligtas sa kanyang redemptive history ay mauuhaw bago siya mamatay. At sa 30, nang natanggap ni Jesus ang suka, nung itainom niya ito ay sinabi niya, natupad na, it is finished. Tetelestai. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Ladies and gentlemen, ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Yung nasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo na natupad na, naganap na. Ano ba yan? No? Or itinatawag natin, it is finished or tetelestai. Balikan natin kapag pinag-aralan natin 2 Sundays ago, noong Monday, Thursday, noong Huwebes ng gabi, bago ipako si Kristo sa krus ng Friday ng 3 p.m. Ang ating mahal na Panginoon Kristo nung gabi bago mangyari yun, ito yung on the Thursday night, sila ay nagsaselebrate na tinatawag natin Passover. Sa Tagalog ay Paskwa. No? Ano ba yung Passover niya? Ito yung pagsaselebrate ng mga Hudyo patungkol sa pagliligtas ng Diyos noong unang panahon, noong panahon ni Moises sa kanila, mula sa mga kamay ng mga Ehipto, no? Nung sila ay nakatakas mula sa pagkaalipin sa mga Ehipto. Ano yung nangyari ba noon? Nung sinabing Passover, no? Nung panahon na ang Diyos ay gugunawin na at hatulan na ang Ehipto, nagpadala siya ng anghel, na anghel na ito kapag ito'y dinaanan ng iyong bahay,
ang inyong panganay na anak ay mamamatay. Pero ito yung sinabi ng Diyos kay Moises sa mga nasa pangako, sa mga covenant people of God, kailangan meron silang gawin. Ano yung gagawin nila? Kailangan sa pintuan ng kanilang pamamahay ay mayroong dugo ng hayop lang ba? Hindi. Dugo ng kordero. Ano yung kordero, kapatid? Ito po yung anak na tupa. Ang tupa is sheep. Pag mayroong anak ng sheep, ang tawag dyan ay lamb. Ano yung lamb sa Tagalog? Kordero. Itong dugo ng kordero na ito ay ilalagay doon sa kanilang pintuan, at yung dugo na iyon ang magiging dahilan upang hindi sila pasukan ng anghel na magdudulot ng kamatayan, bagkus sila ay dadaanan lamang. Kaya ang tawag doon ay Passover. Dinaanan lamang. Hindi sila pinasukan, kundi dinaanan lamang sila. Ang pagse-celebrate ng Passover, kapatid, in Jewish tradition ay may 4 na pag-inom. No? Lahat tayo, di natin alam yan. Sa pag-aaral ko ng Christology, kapatid, kaya nga sinasabi ko, pare-pareho tayo mag-aaral ngayon. Nung nabasa ko ito, kapatid, ang kultura pala ng mga Hudyo kapag sineselebrate nila yung Passover, 4 na beses silang iinom ng alak. Yung unang pag-inom nila ng alak, this is the day of sanctification. Yung pag-celebrate nila ng pagpapabanal ng Diyos sa bansang Israel. Ang pangalawang pag-inom nila ng alak, this is for the judgment, ay yung pag-celebrate nila ng paghatol ng Diyos sa Egypto. And the pangatlo, kapatid, is the celebration of redemption. Ito yung makakalaya na sila mula sa pagkaalipin ng mga Egypto. And the fourth cup, yung ipag-inom nila, is the celebration of praise, o yung pagpupuri nila sa Diyos na siyang nagligtas sa kanila. Nung panahon na ng ating mahal na Panginoon Kristo ay nasa hapunan, nasa celebration of Passover, mababasa niyo sa Matthew 26, kapatid, na hindi niya tinapos yung kanyang pang-4 na cup. Naka-3 cup lamang ang ating mahal na Panginoon Kristo. Yung kanyang pang-4 o yung kanyang pinakahuling-huling cup o yung pag-inom ng alak ay hindi niya tinapos. Sabi niya, pagdating ng panahon, inumin ko itong final cup ko na ito, sabi niya. At ang pag-inom ko ng final cup ko na ito, makakasama ninyo ako sa kaharian ng aking Ama, sabi niya. Meaning, the final cup will bring about the redemption of all. Babayaran sa huling cup ng pag-inom ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya nga nung Friday, nung gabi na iyon, kapatid, bago midnight ng Friday, nahuhuliin na siya ng mga Romano, ano yung panalangin ng ating mahal na Panginoon Kristo sa Ama? Father, let this cup pass through me, sabi niya. Na sana itong huling cup na aking pag-inom ay mangyari sa akin. Not my will, but your will be done. Ang huling pag-inom ng ating mahal na Panginoon Kristo, na dapat sana ginawa niya yung Passover, hindi niya ginawa. Sapagkat nagsabi niya sa mga disipulo, ang gagawin ko ito sa tamang panahon. At ang panahon na yun, yan na, kapatid. Bago mamatay ang ating mahal na Panginoon Kristo, sabi niya, ako ay nauuhaw. At ang binigay sa kanya, alak pa rin. Pero ito'y cheap na alak. Ito'y suka. At kanya itong ininom. At pagkainom niya doon sa last cup, ang sinabi ng Panginoon, it is finished. The last cup of the Passover is the celebration that the redemptive history of Israel is finished. Natupad na. Kaya nung oras na yun, ito is the declaration of this. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nagtagumpay na, or in English, He has overcome. Ibig sabihin yan, tapos na ang kanyang mission. It is mission accomplished. Ano ba yung mga nagawa ng ating mahal na Panginoon Kristo? Kung sinabi niyang it is finished, o tapos na ang kanyang mission. Tapos na at nagawa na ang pagtubos na naibigay sa kanya ng Ama. Ang kasalanan ay nabayaran na.
Ibig sabihin yan, kapatid. Pangalawa, ang dyablo ay natalo at nawalan na ng kapangyarihan. Ibig sabihin, meron na nagkahari na mas malakas pa kaysa sa dyablo. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng sa pagpo-progress natin sa pag-aaral ng buhay natin, mahal na Panginoong Jesucristo, sasabihin niya that the Son of Man, which is His favorite title, ay siya ang maghahari sa mundong ito. At dito, sa oras na yun, sinabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, it is finished. It is declaration that the King has overcome. There is a new King, and His name is the Lord Jesus Christ. Kaya ang dyablo ay nawalan na ng kapangyarihan. Pangatlo, ang matuwid na kautusan ng Diyos ay naisagawa. Ang banal na kapuotan ng Diyos ay napayaw. Ibig sabihin, kapatid, ang kasalanan na naipataw sa tao ay natapos na sa buhay ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sa paano paraan na kahit isang kasalanan hindi niya ginawa. Sabi ng kanina, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay banal at ang kanyang kabanalan kahit minsan ay hindi nabakiran ng kahit anong kasalanan. Siya ay malinis, siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Bagamat siya ay matuwid, ang kapuotan ng Ama sa langit na naibuhusan sa kasalanan ay naibuhos sa Kanya sapagkat siya ang ginawang kasalanan ng Diyos para sa atin. Upang ang galit ng Diyos ay hindi maibuhos sa atin, kundi maibuhos sa Kanyang bugtong na anak. Yun yung misyon ng ating mahal na Panginoon Kristo. At ang pang-apat, ang lahat ng propesiya ay nangyari at natupad sa piling ng ating mahal na Panginoon Kristo. He is the fulfillment of the law and the prophets. Or in other words, He is the fulfillment of God's promises in the Old Testament. Ang pagtubos na naibigay sa Kanya ng Ama at ang kasalanan na nabayaran. Pag-aralan natin ang unang puntos. Sa Hebrews 9:11-12. Ngunit pagdating ni Kristo sa dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paggalang na ito. Ang sinasabi dito ng author ng Hebrews, kapatid, na ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya ang magiging bagong tabernakulo ng mundong ito. Noong una pa lang, kapatid, ang tabernakulo, kapatid, is the dwelling place of God. This is God on earth. Kung gusto mo makita ang Diyos sa mundong ito, pupunta ka sa Kanyang tabernakulo. Kaya yung mga makakapasok na sa tabernakulo, yung mga pari, yung pinaka-banal na mga pari, yung mga pinili ng Diyos, yung mga Levites, no? Sila lang yung pwede pumasok sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Ngunit ang sasabi dito ng Hebreo na hindi na kailangan ng physical na tabernakulo ngayon. No. Because the presence of God on earth is bigger and better. It is the Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi sa John chapter 1, we saw the glory of God na hindi natin makita. 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga pulong baka, sinasabi dito na hindi na sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga hayop na tayo ay lilinisin ng Diyos. Noong unang panahon, ilan beses ko lang in-explain ito, na kapag nagkakasala ang Israel, magkakaroon sila tinatawag na Yom Kippur or the Day of Atonement, ginagawa nila ito once a year. Sa Yom Kippur, merong mga requirement. Isang templo, isang tabernakulo, isang altar, isang pinakapulong pari, isang hayop na kanilang isasakripisyo sa altar at susunugin, papatayin ang kanyang dugo ang siyang magiging kabayaran ng lahat ng kasalanan ng Israel. Ngunit ngayon, sabi ng Hebreo, hindi na natin kailangan pa na magsakripisyo ng mga hayop na yan. Sapagat meron ng sakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Sabi dito, at hindi na rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kabigat ng mga pulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sinasabi dito, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay pumasok na minsan
magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Meaning, ang dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo ay sapat na at hindi natin kailangan pang magsakripisyo sapagkat ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon ay mabisa para sa lahat ng mga taong makasalanan sa mundong ibabaw na ito magpakailanman. This is a once and for all sacrifice that is effective for all generations to come. No? And hindi lang yun, kapatid. This once and for all sacrifice also covers even the older generations. Si Abraham, kapatid, was justified by believing in God's kanyang promises that pagdating ng araw siya ay pagpapalain at siya ay pinagpala sa panahon ni Jesucristo. That all redemptive history is centered in our Lord Jesus Christ. The Old Testament na nangyari na, and yung nangyayari ngayon and the future is all centered on the cross of the Lord Jesus Christ. Nakamtan na natin ang katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. O paano natin nalalaman na ito'y totoo? Sa verse 12. Hebrews 10:12. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, ano nangyari sa kanya? Ay umupo sa kanan ng Diyos. This is very important, kapatid. When you say you are seated at the right hand of either a king or a God, means you are at the level of God. No? Kaya we affirm that our Lord Jesus Christ is God because He is what declares to be God. Ang diablo ay natalo at nawalan na ng kapangyarihan. Paano natin nasasabi ito na ang diablo ay nawalan na ng kapangyarihan? Hebrews chapter 2, verse 14. Sabi nito ng humayin tayo dyan, kapatid, maraming Hebrews. Why? Because the book of Hebrews pertains about the Lord Jesus Christ Himself. Kung gusto niyo makilala mas lalo ang ating mahal na Panginoon Kristo, read the book of Hebrews. Sasabihin doon na hindi lamang siya tao, siya ay mas higit pa kaysa sa mga anghel. Eh ano yung mas higit pa kaysa sa mga anghel? Siya ay Diyos. No? Magkita yun siya, maraming mga bagay sa book of Hebrews na sasabihin na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay Diyos. Kaya nga lagi ko itong ginagawang reference. Hebrews 2:14. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman ng dugo, siya naman ngayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa mga tuwing bagaan ang diablo. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay kailangang mamatay, sabi ng book of Hebrews, at ang kanyang buhay ay kailangan may alay upang sa kanyang pagkabuhay muli ay ang katibayan na nabaghari na niya ang diablo. Paano natin malalaman yan? Ang kapangyarihan ng diablo sa mundong ito ang dahilan kung bakit tayo ay namamatay. So ang pinakamatinding kapangyarihan na pwedeng gamitin ng diablo laban sa iyo ay ang kamatayan. Diba? Ang sabi sa Biblia, kahit na mga Kristyano ay natatakot mamatay. Ngunit kung naiintindihan natin ng ating mahal na Panginoong Kristo ay napagtagumpayan na niya kahit ang kamatayan pa, ibig sabihin ko tayo ay na kay Kristo, napagtagumpayan niya ang pinakamakapangyarihang kamay ng diablo, which is ang kamatayan. Kaya nga kung napagtagumpayan na ng Diyos, ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang kamatayan, napagtagumpayan na niya ang diablo. Wala nang hawak ang diablo sa kanya. Kasi napagtagumpayan niya, pinaka-superpower ng diablo. Ang pinaka-makapangyarihan pwede gawin ng diablo sa iyo. Ano? Kamatayan. Yun yung, kumbaga, kung naglalaro kayo ng computer games, yun yung final move ng kalaban mo. Death. Pero kahit ang kamatayan, ang final move ng kalaban, ay napagtagumpayan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga wala nang kapangyarihan ang diablo laban sa kanya. At siya na ang nagahari
sa mundong ito. Kaya sabi ng Biblia, kung tayo ay na kay Kristo Jesus bilang ating hari, ni ang kalaliman, ni ang dyablo, ni ang kamatayan, ay hindi tayo kayang ipaghiwalay mula sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat noong oras na sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, natupad na, it is finished. Ano yung napagtagumpayan na niya? Napagtagumpayan na niya kahit ang dyablo pa noong mga oras na iyon. Kaya sa 1 John 3:8, sabi dito ni Juan, ang gumagawa ng kasalanan sa dyablo ay sa dyablo. Sapagkat bukat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Naparito ka ni mahal na Panginoon Kristo upang wasakin ang kapangyarihan ng dyablo, which is ang kamatayan. At pagdating ng panahon, He will fulfill this literally. Literal na siya ay bababa dito at papatayin niya ng literal. Makikita natin sa ating mga mata ang pagbuksa ng Panginoon sa dyablo. That will be a glorious day, sabi nga nila. Pangatlo, ang matuwid na kautusan ng Diyos ay naisagawa. Ang banal na kabuotan ng Diyos ay napayaw. Kasi sabi dito, kapatid, na ang kasalanan na siyang pumupukaw sa buhay ng tao, na siyang nag-aalipin sa buhay ng tao, ay nawala na sa pamamagitan ng matuwid na pagtupad ng Panginoon sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kahit isang kautusan, wala siyang nilabag, kapatid. Ibig sabihin siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil doon, ang kapuotan, ang banal na kapuotan ng Diyos ay nawala at napayaw. Bakit natin nasabi ito? This is the doctrine of propitiation. As time goes by, we will also discuss that, the doctrine of propitiation o pampalubag loob. Romans 3:25. Sabi ni Pablo, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob. Ang ating mahal na Panginoong Kristo daw ang kanyang anak, ang siyang ibinigay ng Diyos sa atin bilang pampalubag loob natin. Bilang ating sakripisyo sa Diyos pagdating ng araw o the Day of Atonement, the Yom Kippur. At kapag mayroong sinakripisyo sa harapan ng Diyos, ang kanyang galit ay ibubuhos doon sa sakripisyo na iyon. Noong unang panahon, ano ba yan? Kordero, baka, kambing na inaalay sa altar at sinusunog bilang simbolo na ang galit ng Diyos ay naipataw doon sa hayop na iyon na sinasakripisyo. Ang sinasabi ni Pablo na yun, alam niyo ba yung mga sinasakripisyo natin mga hayop noong unang panahon sa altar? Ang sakripisyo natin ngayon ay ang mismong kordero ng Diyos. Siya ang nagbigay sa atin. Siya ang nagbigay ng kordero sa atin. Kaning ibinigay ang kanyang bugtong na anak bilang kordero natin, bilang ating paghain na sakripisyo sa harapan ng isang Diyos na banal upang ang galit ng Diyos sa kasalanan ay maipataw sa kordero na iyon. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 3:25 na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob daw natin ang ating mahal na Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Kasi sinasabi dito, kapatid, na noong panahon ng Yom Kippur, kapag meron silang inialay sa altar at ang galit ng Diyos ay ibubuhos doon sa inalay nila sa altar, magre-reset yung bansang Israel. Ibig sabihin na kasalanan ay napatawad na. Blank slate. Zero. Malinis sila. At ito rin yung nangyari sa atin. Noong ating mahal na Panginoon Kristo, inialay niya ang kanyang buhay. Lahat daw na ng kasalanan natin na ginawa noong una pa ay pinatawad ng Panginoon. We are now blank slates. However, kailan daw mangyayari yung blank slate na yan? Yung mag-reset tayo, yung mawawalan tayo ng kasalanan, yung magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, which is what we call justification. Kailan mangyayari yan? The moment you had faith in our Lord Jesus Christ. So, makikita mo dyan sa pamamagitan ng pananampalataya na
na tayo'y magiging blank slate, tayo'y magiging walang kasalanan. Pero, kung wala tayong kasalanan, meron pa rin tayong posibilidad na magkasala. Di wala rin kwenta yung blank slate. Ang sabi ni Pablo, huwag ka mag-alala. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi mabisa para sa one chance lamang. This is effective forever. Bakit? Dahil ang Panginoon ay nasa langit bilang ating pinakapunong pari at patuloy niya tayong pinapanalangin sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya pag tayo nananalangin sa Diyos, sinasabi natin, in the name of our Lord Jesus Christ. Kino-course through natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi sa paunang panalangin ng kahit sinong evangelista, kapatid. No. This is through the prayer of our Lord Jesus Christ. Naniniwala po ba kayo na ating mahal na Panginoon Kristo is still praying for us even He is in heaven? Yes. Mababasa natin yan as we push through the book of Hebrews. No? Hebrews 2:17. Kaya nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matupad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdote. Yan yung sasabi ko, dakilang saserdote o pinakapunong pari, mawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Yung sinasabi ko, kapatid, that the death of our Lord Jesus Christ doesn't end there. Hindi natapos doon, kapatid. Hanggang sa mga oras na ito, ang Panginoong Jesucristo ay nagtatrabaho para sa atin bilang ating pinakapunong pari as we course through. Pag-aaral natin that the Lord Jesus Christ has three ministries in this world. No? He is the King, He is the priest, and He is the prophet. Pag-aaral natin as we move forward sa ating Christology. No? Dahil sa Hebrews chapter 2 na ating mahal na Panginoon Kristo ay nanatiling pinakapulong pari natin sa langit. At dahil doon, kung tayo ay nagkakasala man, I'm sure, hindi naman kayo nag-aabuso ng inyong mga kasalanan ninyo po ba? Kasi yung mga taong ganyan okay lang pala na magkasala ako, papatawarin naman ako ng Diyos Ibig sabihin dyan, kapatid, na hindi ko totoong nagsisi ng inyong mga kasalanan. Sapagkat ang pagsisisi or repentance doesn't mean that you cry, iniyak mo na yan sa Lord, or niluhod mo na yan kay God, then patatawarin ka sa mga kasalanan. No! Repentance is not like that. What is repentance? From the root word metanoia, means to change one's mind. Magbabago ko muna ng pag-iisip. Paano malalaman ng tunay ka nagsisisi? Kung may pagbabago sa iyo. Kung pinagsisihan mo na itong kasalanan na ito, the certain sin na ito, kailangan hindi mo na gagawin pagmuli itong kasalanan na ito. Pero kung pinagsisihan mo itong kasalanan na ito at paulit-ulit mo pa rin itong ginagawa, then that is not repentance. And you don't have the Holy Spirit, I'm sure. Sapagkat what is one of the fruit of the Spirit? One of the fruit of the Spirit is you should know how to repent, to change your mind. Because you're a new creation, you're a brand new man, no? Kasi sabi ko dito, kapatid, that the life of our Lord Jesus Christ and the death of our Lord Jesus Christ and the resurrection of our Lord Jesus Christ still happens until this day. Siya ay nananatiling nagiging ating pinakapunong pari. Kung magkakasala man tayo, kapatid, tayo ay ipapanalangin ng Panginoong Jesucristo at tayo ay mapapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya there is eternal security if we are in our Lord Jesus Christ. Why? Because every day, new mercies are coming. Ibig sabihin, every day we are being forgiven by our Lord Jesus Christ. 1 John 2:2. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi ng buong sanlibutan din naman. Kasi sabi ito ni Juan, kapatid, kung ano yung sinasabing pampalubag loob, then I'll just explain this really fast. Ang tatay ko at ako ay mayroong relasyon.
ang relasyon namin, siya ay ang aking biological father. Ibig sabihin, siya ang nagpalaki sa akin. Kaso ako, isang pasaway na anak, hindi ako nag-aral ng mabuti, sinaway ko siya, lahat ng kanyang mga utos ay hindi ko sinunod. Ibig sabihin, kung hindi ko siya sinusunod sa aking buhay, at hindi ko siya niluluwalhati sa aking buhay bilang aking ama, ako ay nagkakasala sa kanya. At kapag ako ay nagkakasala sa kanya, at ako ay pasaway sa kanya, ano yung natural na response? Ano yung natural na pag-responde ng isang magulang? Siya ay magagalit. Diba? Kapag nagkakasala ba yung mga anak ninyo, hindi ba kayo nagagalit? Diba? Nagagalit tayo. Aminin ba ninyo o hindi? Tapos papaluin natin, hindi ba? Kasi pag nagkakasala sila, what is the right response to that? Punishment. Paparusahan sila. Either we will ground them, hindi na sila makakalabas ng bahay, or papaluin, or kung ano mang punishment ay ipapataw sa kanya. Ito yung nangyari noong unang panahon. Pag galit ang ama, kailangan parusahan kung sino yung nagkasala. Di ba? Noong oras na yon, sino nagkasala? Ang kanyang anak. Ganyan din tayo kapatid. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Technically, tayong lahat ay galing sa Diyos. Ngunit ano yung ginawa natin mga tao? Tayo ay naging rebelde sa Kanya. Naging pasaway sa Kanya. Tayo ay lumayo sa Kanya. At ano yung natural na ireresponde ng Diyos sa atin? Ano yung natural na gagawin ng Diyos sa atin? Siya ay magagalit. Siya ay mapupuot sa atin. Mapupuot siya. At sa kanyang kapuotan, kailangan meron siyang parusahan. Amen po ba? Tama ba ako? Pag nagagalit kayo, kailangan may parusahan. Sino pa parusahan? Kung sino yung nagkasala sa inyo. Tama ba na gawin yun? Yes. What is that doctrine? When God punishes the one who deserves punishment, justice. Very good. Justisya. Tama bang gawin yan? Yes, kasi deserve na yun. Diba? Pag nagkasala, ikaw ay papatawan ng justisya. Pero ano yung sinabi ng Biblia? Sino nagkasala kasi? Tayong lahat. Sino yung napupuan sa atin? Ang naglikha sa atin ng Diyos. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Kaysa sa parusahan tayong lahat na dapat sana yung karapat-dapat na parusahan, nagpadala siya ng kanyang mismong anak, bugtong na anak, na kanyang minamahal from eternity past. So sabi nga natin, wala Panginoon Kristo. Sa John chapter 17, Father, you love me from eternity past. Itong kanyang minamahal, the beloved of heaven, sabi nga ng Biblia, ang minamahal ng langit ay ipinadala ng Diyos para sa atin. At itong pinadala niya ito ay tinawag nilang Agnus Dei, the Lamb of God. At noong unang panahon kapag mayroong hayop, doon ibubuhos lahat ng galit ng Diyos doon sa hayop na iyon. Noong mga oras na ito, binuhos ng Diyos lahat ng kanyang galit, hindi sa atin, kasi hindi naman tayo yung nakapako sa krus, kundi ibinuhos niya sa kanyang mismong minamahal na bugtong na anak na si Yesu Kristo. Ang ating mahal na Panginoong Yesu Kristo ang naging pampalubag loob natin. Kapag kasi ang magulang ay mayroon ng pinarusahan, masasatisfy na siya. Amen po ba? Kasi kapit-kapit, nanay ko nung bata ako, nung gabi na, tatawagin yung pangalan ko, pag hindi ako nag-responde sa una at sa pangalawang tawag, magdalangin na naman nakadampog na, hanger, o stick, o ano po, belt, Ikaw na nga, bahalo mo na nung magyari niya kasi, paano na ka? Kami nuli kayong oras bahalo mo na nung magyari kayo. At imamaw ka dito, patugod, pamaluan na lang, pamaluan. Patugod na gan, masatisfy, kaya pamamalo na ka na. Ganyan ang ginawa ng Diyos. Lahat ng kanyang galit ay ibinuhos niya sa pamamagitan ng paggamit niya sa pinakamasamang tao, pinakamasamang elemento ng oras na yun. Sino yun? Ang Empire of Rome. Ang mga Romano ang silang pinakamasamang tao doon sa oras na yun. Ginamit sila ng Diyos. At itong galit ng Diyos ay binuhos sa mismong kanyang anak. At kapag nabuhos na lahat ng galit, bago mo sasabihin na mama ko, papaluan na kami after na room, pinalo na kami, hindi kayo kanong makapaluwayan. Yeah. Pero
It is a necessary punishment to show justice. At ito'y ginawa ng Diyos para sa atin. Ang kanyang mismong anak ang naging pampalubag loob natin. Ngayon, hindi na siya galit kasi ang galit niya ay naibuhos na. At ngayon, hindi na siya galit. Sabi sa Romans chapter 5, we have peace with God. Hindi natin siya kaaway. Kundi kasanggalan natin siya. Kasi ang galit niya ay naibuhos na. Lumuwag na yung kanyang loob sa atin at tayo na ngayon ay tinanggap sa kanyang kaharian. Dahil sa nagawa ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng galit ng Ama sa langit ay naibuhos, kapatid, noong oras na iyon. Kaya pinagpapawisan ng dugo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo bago siya ipako sa krus kasi alam niya, matitikman niya lahat ng galit ng Ama. Pero yung panalangin niya, Father, let this cup pass through me. Sabi niya, yung huling pagsasagawa ko ng Passover, the last cup, let it pass through me. Bigyan mo ko ng kalakasan, sabi niya. Noong oras na yun, kapatid, hindi lang back out ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. He is 100% willing to give His life for us. Di ba yan din yung message natin every time na meron tayong giving? Kung ating mahal na Panginoon Jesucristo, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang buhay para sa atin kasi mahal niya tayo. Ganun din every time na meron tayong giving sa church, makibahagi tayo at bigay natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Siya hindi siya nagdalawang isip na magbigay. Tayo pa kaya, kung naintindihan natin ito, magbigay din tayo para sa kanyang iglesia dahil mahal natin siya. At bakit natin siya mahal? Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Di ba? 1 John 4:10, narito ang pag-ibig, sabi ni Juan. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak sa pagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. Now, if you are going to read this, then John chapter 3 verse 16 makes sense. For God so loved the world, and the effectual love is through the giving of His Son. And whosoever believes in the Son, sa mga nagawa ni Kristo, will not perish, but will have eternal life. How is that so? Dahil ang pampalubag loob ng ating mga kasalanan ay nasa anak na si Jesucristo. Amen po ba? Tayo doon, palampakan natin natin. At ang panghuli, kapatid, ang lahat ng propesiya ay nangyari at natupad nung sabi ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, tetelestai, or it is finished. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay paniniwala at pagtitiwala sa mga nagawa ni Kristo para sa atin. At ito ay hindi dahil sa ating sarili, sapagkat tayo lahat ay basahan sa harapan ng Diyos. Tayo walang kwenta sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan ay ibinigay sa atin ng Diyos ng libre, kahit hindi tayo karapat-dapat, sa pamamagitan ng mga nagawa ng kanyang anak para sa atin. At itong pagbibigay ng libreng kaligtasan na ito ng Diyos sa atin, ang tawag dyan ay grace o biyaya. At ito ang magiging dahilan kung paano tayo ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito ay kaloob ng Diyos, sabi ni Pablo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao upang ang sino man ay huwag magmayabang. Makita mo dyan, kapatid, kanyang ibinigay ng malaya ang kanyang buhay para sa atin. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hindi lamang siya namatay sa krus ng Kalbaryo without anything, kapatid. This is a voluntary sacrifice. Kung sa'yo, voluntary, siya ay nagdesisyon, kapatid, na siya ay mamamatay para sa atin. Hindi like siyang Hindi po yung lang, bigla na lang siya namatay. No. This is a voluntary giving of His life. Saan natin pababasa yan? Sa Luke 23:46. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama! This is one of the 7 last words of the Lord Jesus Christ. Pag-aaral din natin yan, the 7 last phrases, sinabi natin, mahal na Panginoon Kristo, sabi dito, Ama! Sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking
Ibig sabihin, kapatid, siya mismo, voluntarily, ibinigay niya ang kanyang espiritu sa Ama. At pagkasabi niya ito, ay nalagutan siya ng hininga. This is a purposely giving of life. Ibinigay niya ang kanyang mismong sarili noong oras na yun na siya malagutan ng hininga. This is voluntarily, sabi niya, boom, I'll flip the switch, papatay na ako, boom, mamatay na ako. Hindi niya hinintay na mamatay siya, no. He voluntarily gave His life. Father, through you, in your hands, I am giving my spirit. Ama, sa mga kamay mo, ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya ay nalagutan ng hininga. This is voluntary. Ibinigay niya talaga ang kanyang buhay para sa atin, kapatid. Sa kanyang kamatayan sa krus, nagkaroon ng buhay. Do you see the parallelism? His death gave us life. And His life gave us righteousness. Sa kanyang kamatayan sa krus, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya sabi natin itong ginawa ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ito lahat ay biyaya ng Diyos sa atin. At napagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo ang kamatayan para sa atin. Kaya sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi ni Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. We are one with Christ even when He was crucified. No? Tayo ay na kay Kristo, kasama niya napako sa krus. Kung siya ay namatay sa krus, kasama din niya tayong namatay. Pero sabi ni Pablo dito, kahit tayo kasama ni Kristo sa krus, kasama natin siyang namatay. Kung kasama natin siyang namatay, ibig sabihin tayong lahat ay patay. Pero, nung muli siyang nabuhay, ang ating buhay ay bago na rin. Kaya sabi dito ni Pablo, ako'y napako sa krus, ibig sabihin sa akin namatay kasama ni Kristo, at hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili. Kasi napatay na siya sa krus. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kung tayo napako sa krus kasama ni Kristo, patay na tayo. Ngunit nung nabuhay si Kristo, nagkaroon din tayo ng buhay. At ngayon tayo na born again, na tayo buhay. Itong buhay natin na ito ay buhay ni Kristo sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sabi ni Pablo, sa laman, which is this one, no? Kaya sa Romans chapter 12, sabi ni Pablo, you should present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable as your reasonable worship. Why? Kasi we are now the vessels of our Lord Jesus Christ. We are the ambassadors of Christ. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. That is living not by sight, but by faith alone. That is living by the Spirit. Faith is a spirit, is a spiritual gift. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kapag sinabi niya ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin, that is the active giving of the Son, of His life. He voluntarily gave His life. Nung sinabi niya, Father, through your hands, I give my spirit. Kaya kung hanggang ngayon, kapatid, nagkakaroon kayo ng alinlangan sa buhay, iniisip nyo, baka mawalan ako ng kaligtasan, o baka kung papatuloy ako kay Kristo, baka lalo mapariwara ang buhay ko. Think twice, kapatid. When the Lord said that it is finished, nung sinabi natin mahal na Panginoon Kristo na ito yung naganap na, ibig sabihin, kapatid, ang kaligtasan nating lahat na sumasampalataya sa Kanya ay naganap na. Kaya sabi ni Pablo, we are saved. Tayo ay naligtas na. Ang katapusan ay nangyari na. The redemptive history has already begun and we have eternal life. Kung sabi eternal life, ito yung walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. In fact, sabi sa Bible, and this is eternal life. Sabi ni Kristo, no, siya ay nananalangin in chapter 17, that they may know you,
The moment that you knew who God is, the moment that you knew who the Lord Jesus Christ is the start of eternal life. Right now, you are living your eternal life with Christ. Kaya ano pwede natin gawin? Purihin ang Diyos, luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon Kristo dahil sa kanyang natapos na gawa para sa atin. Tetelestai, it is finished. Amen? Palakpakan natin ito. Maraming salamat sa mga nagawa mo para sa amin. Maraming salamat o Diyos at ipinadala mo ang iyong buktong na anak para sa amin. At siyang naging papalubag loob namin, natupad ang mga kautusan sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon Kristo. Maraming salamat o Diyos sapagkat hindi mo ako pinabayaan at hindi mo ako iniwan at ikaw na nanatiling tapat sa amin. Ang iyong biyaya na aming natanggap, mahal na Panginoon, ay siyang luluwalhatiin namin hanggang sa katapusan ng aming buhay. Lahat ng papuri at pasasalamat ay inahandog namin sa inyo, o mahal na Panginoon Jesus.